Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang mga kapayapaan, usapang pangkaunlaran. Mayong adlaw sa tutan ng mga higala, kami po ang Philippine Air Force, yung Air Warriors and Skylifters in the Visayas. At muli pong sumasayang papawid ang aming palatutunan, usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulo ka partner naman na radio station dito sa Cebu City. Naghan kayong salamat kay Ma'am Annabella Grosas of DYMR 576 kHz Radio Pilipinas, kay Sir Jonix Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Ma'am Aileen Navarro of DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Payet Trinyan and Ma'am Hazel Gloria of PIA 7 sa pagtabang sa itong programa karong adlaw. Po yung host, First Lieutenant Edibert D. Baguio, Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina A1C Roel Giraldo at Airwoman Angel Pistea, Philippine Air Force. Partner? Isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalo na sa ating mga libo-libong tagapakinig at taga-subaybay sa programa ito. Usapang pangkapayapaan, usapang pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform sa Facebook page ng CMO-AMC, 1000 Video Biniyab, 1000 PAF at ng APAP Cebu. Ang programa pong ito ay para sa ating pagnanais na maihatid po ang mga impormasyon na merong kinalaman sa ating pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating pong bansang Pilipinas. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, 205th Tactical Helicopter Wing, 228th Airlift Wing, 560th Air Base Group, and 5th ARSEN. Daghang salamat for tuning in with us and for supporting our program. Mga kasama, kinagagalak po nating makasama ang ating resource speaker ngayong araw. Walang iba kundi si Miss Lay Alcantara, the Public Information Officer of PDEA Region 7. Ma'am, bumati po tayo ma'am sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Yes sir, maraming salamat po. Maraming salamat po for inviting PDEA to be a resource person ngayong hapon. Binabati ko po ang ating mga tagapakinig, lahat po na sumusubaybay sa ating programa dito sa Facebook, sa radyo at sa ibang channels natin. Binabati ko din po ang aking mga kasamahan dito sa PDEA 7. Nagpapasalamat po kami ng malaki dahil yung PDEA 7 po sa campaign natin against illegal drugs, kailangan po talaga namin ng support sa media mileage. Kaya this opportunity, sir, malaking tulong po sa amin sa PDEA 7. Yes ma'am, thank you so much ma'am. Partner? Yes, partner, thank you. Ma'am, kumusta naman po kayo, ma'am? Mabuti naman, sir. Actually, high moral kami ngayon kasi may open yung recruitment namin sa mga agents. So hopefully madadagdagan yung mga agents namin. Kung pwede sir, i-advance ko na, mag-plug na ako. April 1 po yung deadline ng submission ng requirements na application ng Intelligence Officer 1. Pwede nilang bisitahin ang PDEA Facebook page namin para sa mga requirements. Or maybe later sir, ma-discuss ko din kaunti yung mga requirements. Okay ma'am, copy ma'am. I-inform din namin to, baka may mga kamag-anak yung mga Yes. personnel natin dito ma'am sa Air Force. Yes sir. Thank you sir. Good to know, ma'am, na okay naman kayo, ma'am. And thank you so much sa pagpapa-unlock ng aming invitation para maging guest speaker namin sa araw na ito. Of course sir, of course. Thank you po ma'am. Para sa unang pong katanungan ma'am, ano po ang mission and function ng Philippine Drug Enforcement Agency 7? Okay. Yung PDEA po, the Philippine Drug Enforcement Agency, bagong agency pa lang ito. Actually, we are just 23 years old. Natayo po or na-establish si PDEA through Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Napasa po ang batas, it took effect July 4, 2002. So, bata pa po talaga ang agency namin. We will be celebrating our 24th anniversary this year, come July. And ang primary function po talaga ni PDEA is to be at the front lines of the government's anti-illegal drug campaign. But being at the front lines, hindi po ibig sabihin na kami lang lahat ang magfa-function. Kasi to be honest po, yung manpower namin, like dito sa Region 7, nasa mga 150 lang kami ma'am, yung tao namin. Kasama na po yan yung mga agents, yung mga admin personnel namin. So kulang na kulang po. Kaya kailangan
ng support ng other agencies. But again, si PIDEA po ang mandated na manguna. And alongside PIDEA, meron po kaming kapatid na na agency. Actually, it is the Dangerous Drugs Board. We are both under the office of the President. Si DDB ang tagagawa ng mga policies, mga regulations. They are the policy formulating body. And si PIDEA naman po ang taga-enforce o pakalap no ng mga regulations, pertinent regulations. So with DDB, tandem kami na manguna sa kampanya against illegal drugs. And yun nga, we are supported by many other government agencies, including the Air Mobility Command. Actually, isa kayo sa partner namin when it comes to pushing or championing our campaign against illegal drugs. And just last month, February, I think early last month, February 4, bumisita po yung regional director namin, si Director Joel B. Plaza, sa commander natin, si Sir Ramil Oloroso sa Air Mobility Command. He paid a courtesy visit to discuss with the commander kung paano natin ma-intensify yung partnership natin, no? Specifically dito tayo pwede tayong mag-tandem kasi sa supply and demand reduction. Yung supply and demand reduction, these are the two important strategies na ini-implement natin when it comes to the anti-illegal drug campaign. So, parang to simplify, in simple terms, yung atake natin, yung campaign natin para labanan ng illegal drugs, supply and demand. And dito, pwede nating i-enhance ang partnership natin with the Air Mobility Command. Yung PIDEA po, other than the supply and demand reduction, actually yung mga functions, mga mandates ni PIDEA, meron kaming 6 na key functions, no? Doon siya babagsak sa supply and demand reduction. So for example, si operational mandate ni PIDEA, we are tasked to conduct operations, apprehend illegal drug personalities. Under the operational mandate din ni PIDEA is the conduct of marijuana eradication. So, pinupuntahan natin yung mga sites kung saan may mga plantation ng marijuana. Isa yan sa operational functions natin. Yun, under din yun siya ng supply reduction. So, other than operational functions, si PIDEA, other examples ng operational functions ni PIDEA is the conduct of seaport and airport interdiction. So, meron po tayong K9 unit sa PIDEA na tumutulong para mahinto no or ma-stop na ma-deter natin ang drug trafficking sa mga airports and seaports natin. Other than these functions operational, meron din po tayong legal functions, of course. Kasi pag may nahuli tayo, may na-conduct tayo na anti-illegal drug operation, kakambal po niyan ang pag-file ng kaso. And not just the filing of the case, but including the attendance to court duties, no, ensuring na mag-prosper po yung kaso. Yon isa po sa functions ni legal functions ni PIDEA. And we can also recommend to the Department of Justice the forfeiture of mga properties na linked to illegal drugs. So pwede po natin i-endorse sa DOJ para yung mga properties na yon, mga ill-gotten wealth ng mga drug personalities, ma-forfeit in favor of the government. Another function po or mandate ni PIDEA is investigation. So meron po kaming intelligence and investigation section dito sa region. So ito pong section na ito very important kasi sila po ang nagfa-follow up, no? Parang dine-develop nila yung may mga na-aresto tayo, tinitrace nila yan kung saan talaga yan nanggaling para makuha natin yung source. So meron po tayong investigation function. Meron din tayong laboratory function. Si PIDEA po kasi meron kaming sariling laboratory. So pag may mga nahuli kami, automatic as per law, yung mga confiscated dangerous drugs, sinasubject po yan sila to a chemical analysis para ma-check kung anong klaseng dangerous drugs. So meron tayong sariling laboratory natin. Isa din sa function or task na laboratory section natin is yung pag-destroy ng mga dangerous drugs na
um, may court orders na para sunugin. So sila din yung nagfa-facilitate. Another mandate po ni PIDEA na hindi masyadong alam ng mga tao is regulatory mandate. Meron po kaming tinatawag na compliance section dito sa region. Sa National Service yan sila, compliance service. So ano pong function ng compliance section namin? Meron po kasi tayong mga doktor, meron tayong mga medical practitioners na kailangan magreseta ng mga regulated drugs, di po ba? Hindi po kasi lahat ng tinatawag nating dangerous drugs bawal. Meron po kasi tayong regulated drugs. Ibig sabihin, meron silang medicinal value. Kailangan talaga silang gamitin para gumaling yung tao. But mataas yung propensity or mataas yung chance na pag inabuso sila nakaka-addict. Kaya kailangan sila i-regulate. Hindi sila pwedeng ipagbawal, i-regulate lang. So, yun ang function ng compliance service natin, yung mga doktor, mga veterinaryo, na kailangan magreseta ng mga regulated drugs, they have to secure a permit or a license from PIDEA. Yung mga pharmacies naman, mga clinics, mga hospitals, be it public or private, na nagdi-dispense or nagbebenta ng mga regulated drugs, they also have to secure a license from PIDEA. So pag mga regulated drugs, ang tawag po dito, S license. So may mga categories yan siya, but S license. Meron din tayong tinatawag na P license. Ito naman P license para po ito sa mga companies na nag-i-import or nagdi-distribute ng mga tinatawag nating essential CPECs, controlled precursors and essential chemicals. So ito naman po ay yung mga sangkap sa paggawa ng mga illegal na drogas. Hindi din po kasi natin sila pwedeng i-ban kasi may value, may gamit sila. For example, yung muriatic acid, no? Muriatic acid is a common example of an ingredient used in the manufacture of shabu. But as we all know, hindi naman po natin pwedeng iba ng muriatic acid, diba? Kasi may legitimate use naman siya. So, ang ginagawa po ni PIDEA, yung mga companies na nag-i-import, nag-distribute, nagre-retail, no? Or even for their own use, kailangan din po nilang kumuha ng lisensya from PIDEA. And that's what we call the P license. Marami din siyang categories depende on the use. So, ito pong compliance service namin, nag-conduct din sila ng inspection. Yung mga na-mention ko, hospitals, mga pharmacies, mga clinics, mga companies handling regulated or controlled substances, ini-inspection din po yan nila. Kasi itong mga companies na to, dapat meron silang logbook, meron silang record ng mga dangerous drugs and controlled substances na hinahandle nila. Chine-check po yun isa-isa ng mga compliance inspectors natin. And pag meron pong nawala or merong hindi na-account properly, pwede pong pakasuhan or makasuhan yung the hospital, even the doctor, no, the company pag hindi po maayos yung record nila. Kaya very crucial po ang function ng aming compliance service. That's under the regulatory mandate of PIDEA. Meron din po kami, last but not least, ito kasi very broad na mandate ni PIDEA ito. Dito na papasok yung coordination namin with other agencies. We have a coordination mandate. Ito po ay tinatahasan si PIDEA na makipagtrabaho or to involve other sectors in the government, in the public, in the private sector to work with us, no, in advocating and championing our anti-illegal drug campaign. So yun nga po, na-mention ko kanina, we coordinate with the armed forces, the AFP, the Air Force, the Navy, PIA, even sila Ma'am Hazel, Ma'am Fayette, partners din po natin yan sila, DILG, DOH, DSWD, PNP, Coast Guard, mga civilian agencies, TESDA, DOLE, ano pa bang hindi ko na-mention. All the agencies that you can imagine na may contribution sa anti-illegal drug campaign natin, may mandate po si PIDEA to reach out to them and work with them.
And under din sa coordinating function ni PIDEA is yun pong conduct natin ng mga demand reduction activities. For example, lectures, mga drug-free workplace na engagements, and I know isa yan sa pwede nating i-tackle ngayong hapon, yung drug-free workplace policy. So, yun po, may function din na ganun si PIDEA, advocacy. No, hindi lang kami, kasi may misconception yung mga tao na pag PIDEA daw, puro lang anti-illegal drug operation, puro lang arrest, puro lang by bus operation, inspections, pero meron pong side din si PIDEA na advocacy side. So we go to the communities, to the schools, workplaces, and we conduct lectures for awareness po ng ating mga kababayan on the ill effects of illegal drugs and yung salient provisions din na RA 9165 para alam din nila kung ano yung pinagbabawal. Kasi nga po, di ba sabi nila, ignorance of the law excuses no one. So, kami din po sa PIDEA, tinutulungan namin yung mga kababayan natin na malaman nila kung ano yung mga hindi pwedeng gawin. So, in a nutshell, ganun po ang function ni PIDEA. Medyo broad po, pero we are very fortunate na marami po kaming support units no, from other government agencies, local government units, and even the private sector. Malaking tulong po talaga ang nare-receive ni PIDEA, especially dito sa Region 7. Okay, ma'am. No, napaka-interesting ng topic po natin. But before natin i-continue, let's have a short break po muna, no, alang sa gamay ng mga pahinandong. Sa dakong kanluran ng ating baybayin, matatagpuan ang West Philippine Sea. Isang yaman ng kalikasan na nagbibigay buhay sa ating bansa. Sagisag ng maunlad na kabuhayan. Matatag na ekonomiya. Mayamang kalikasan. Potensyal sa turismo. At mayamang kultura. Upang maprotektahan ang lahat ng ito, nariyan ang Air Sentinels of the Western Frontier. Nagbabantay sa kalangitan. Sinisigurong ligtas ang teritoryong nasasakupan. Government Philippine Aircraft Charlie 291. We're conducting routine maritime patrol over Philippines. Nagsasanay ng mga bagong bayani at tagapagtanggol ng bayan. Nakikiisa sa pagtakuyod ng mga pamayanan. Lahat ng ito para sa iyo. Sama-sama at tulong-tulong tayo. Para sa aking kabuhayan. Para sa kalikasan. Para sa aking mga kababayan. Para sa Palawan. Para sa aking kinabukasan. Kaisa ka ba? Tara na! 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 Okay, balik ta sa atong topic para sa bantang mga importanteng announcement na gikan sa PIDEA 7. Partner? Yes, partner. Ma'am, para naman po sa aking katanungan, ano naman Yes, po ang papel at programa ng PIDEA Region 7 in support sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, NTF-LCAP, at sa Complan Mulat? Yes, sir. Actually, malaki po yung participation ng PIDEA dito sa mga programs natin against terrorism and to end local conflict, no? Dito po namin kinukuha or ina-anchor yung functions namin na yan doon sa nasabi ko kaninang coordination mandate on the conduct of advocacy, lectures, and mga demand reduction activities sa grassroots.
yung, for example po, yung program natin sa gobyerno, spearheaded, I believe, by the PNP na KKDAT, Kabataan kontra Droga at Terorismo. So, si PIDEA po, marami po kaming mga engagements na isa po tayo sa ginagawang speaker, resource persons during those activities. And aside from that, aside from joining KKDAT activities, kahit mismo po sa mga activities namin, ini-encourage po namin yung audience to understand the gravity of yung social issues natin and makibaka in a way na hindi naman makakasira sa sovereignty natin and sa government, 'di ba? It is just right na ipaglaban natin kung ano ang nararapat, but let us take into consideration pa rin yung welfare ng bawat mamamayan at ng buong Pilipinas. So yun po talaga yung isa sa ina-advocate din namin. And ito po kasing illegal drugs, sir, when it comes to social issues, parang meron siyang connect eh. May connected siya to other social issues. So by advocating, by championing mga prevention activities, isa po yun sa siguro matatawag naming malaking contribution namin to the reduction of the armed conflict in the Philippines, making the people aware na we can serve the country, we can serve the people through peaceful means and by supporting the government. Follow-up question ko lang po, ma'am. Ano naman po ang naging role ng PDEA 7 sa pag-promote ng peace, education, and community development? Yeah, so si PIDEA po, meron kami mga kinakonduct nga training of trainers and community-based anti-drug advocacy trainings para po makakreate tayo ng mga tinatawag nating force multipliers or advocates. Kasi we believe po that by empowering the public, by empowering those at the grassroots, kung alam nila kung anong gagawin nila, mas may capacity sila to make wise decisions, no, informed decisions. And pag informed kasi yung, if you have the knowledge, if you have the right information, yun pa, it has to be the right information. If you have these, then you will be able to makakapili ka ng kung anong tama. Makaka-decide ka tama ba ito or hindi ba ito tama. And by promoting that, natutulungan natin yung community natin na maging peaceful pag yung mga constituents natin ay tama yung desisyon nila. So yun po, again, yung advocacy campaign namin, we believe it is a very powerful tool to advance or to promote peace and security in the country. Again, especially because yung illegal drugs po ay we can relate it. It's often related to other crimes, other forms of violence na nangyayari sa ating community. Yes, ma'am. No? I also believe, ma'am, no, na information dissemination, ma'am, is a very great tool. Especially, lalo na pag i-inform natin yung sa mga barangay level and also Yes, to their sir. families, ma'am, with the right information, ma'am. Yes, sir. Thank you, ma'am. Partner? Ma'am, for my question po, since nabanggit niyo ma'am kanina yung drug-free workplace, ang question ko po ma'am is, what is a drug-free workplace policy and why is it important, ma'am? Okay. So, siguro po, let me give you a konting data para mas ma-appreciate natin kung bakit importante yung drug-free workplace. Based po sa 2024 Dangerous Drugs Board facility-based data, ibig sabihin mga datos to na nakuha ni Dangerous Drugs Board or DDB from facilities, mga treatment and rehabilitation centers. 58% daw po ng mga tao or mga patients nila na nasa loob ng treatment and rehabilitation centers ay may mga trabaho dati. 58%. So, ibig sabihin po, yung workforce natin, mga companies, mga workplaces natin, it is very susceptible. Meron siya talagang issue on drug use. So, para to address
the problem on illegal drugs, kailangan natin isali yung mga workplaces para maging to champion the campaign against illegal drugs. Kailangan silang maging involved. And dito papasok yung drug-free workplace policy. Yung drug-free workplace policy for DFWP, kasama po lahat, government, public, private sector, kasama po lahat. For the private sector, ang mandated po is kung may 10 or more employees sila, dapat meron silang drug-free workplace policy. Now, how about kung hindi aabot ng 10? They are still encouraged to have drug-free workplace policy, yung sa private sector. But pag 10 pataas, automatic mandated po talaga na meron silang drug-free workplace policy. And that policy po, yung pag-implement nila ng policy, meron po yung mga regulations na nag-specify na dapat gawin nila ito. Meron po yung DDB Regulation number 8 series of 2003, and ang alam ko meron din po yung DOLE Circular, DOLE Memorandum, na really inaatasan yung mga employers, mga may-ari ng kumpanya na magawa sila ng drug-free workplace policy. Sa public naman po, kasama tayo, meron din siyang DDB regulation. For us in the public sector, it's DDB regulation number 18, DDB regulation number 13 series of 2018, and meron din siyang issuance from the civil service. Now, may konting conflict po kasi yan dati, but ngayon na-resolve na. So for us in the in the uniform services, pag law enforcement, ang fina-follow po natin is yung DDB regulation. Yung DDB regulation po, one strike policy. Pag nag-positive tayo sa drug test, out na po tayo. Yung sa civil service naman, medyo magaan, hindi naman magaan, parang may opportunity pa kasi two-strike policy yung sa civil service eh. So, for example, may mga government agencies na hindi uniform service, pwede sila doon two-strike policy. But provided that yung unang violation is makapag-rehab siya. No, merong mga guidelines, merong protocol din na fina-follow para mabigyan pa siya ng pangalawang chance. Meron po tayong mga components na dapat ma-establish para matawag natin na drug-free workplace talaga ang isang kumpanya or isang agency. So, unang-una po is the creation or the formulation of a written policy. So, kailangan may dokumento na mababasa ang mga empleyado, nakalagay doon yung guidelines, sino ba ang may assessment team kasi yan, sino ang mag-compose ng assessment team, sino ang pwedeng i-drug test, kailan, but usually yung drug testing po natin ay surprise, no? And sa uniform personnel, if I may add, 100% po tayo. So, like dito kami, sa amin po sa PIDEA, 100% po. Pag nagsabi si RD, mag-drug test tayo ngayong araw, dapat within the day na drug test lahat ng personnel namin. Kung meron pong naka-leave, dapat po priority magpunta siya sa PIDEA, any PIDEA laboratory, yun po ang primary. Pag wala po, malayo siya, magpunta siya sa PNP, doon siya magpa-drug test. Pag hindi po siya nakapag-drug test within that day, pwede pong may mga sanction, no? And yun nga, ang nasabi ko kanina, pag nag-positive siya, one strike policy lang po kami, out na po yung aming ahente. Sa non-uniform personnel naman po, pwede pala, may flexible konti pag mga non-uniform personnel, pwede sila doon sa two-strike policy. Pero pag uniform personnel po, sa law enforcement tayo, one-strike policy po. So yun, again, isa po yun, yung written policy, and na-mention ko na yung drug testing, pangalawang requirement natin para masabi natin na ang isang company ay may isang drug-free workplace, no? Yung drug testing naman po, kailangan siya i-conduct annually. So, kung gusto ng company or ng agency nga, twice a year, nasa agency na po yan. But ang nire-require lang ng ating mga regulation is once a year or annually. And then it has to be, the drug testing must be conducted by a DOH accredited laboratory. Hindi po basta-basta
kung sino-sino lang ang mag-conduct ng drug testing. Kailangan po DOH accredited laboratory. Bakit po ganon? Kasi po, in the event na dalawang process po kasi yung testing natin eh. Yung actual, on the day na nag-test, di ba, tayo, iti-test yun ng um, mga chemist or medtech. Pag nag-positive po yan, it will still undergo a confirmatory test. Kasi may mga instances po na negative, false positive. Nag-positive siya, pero pag kinonfirm na, hindi naman pala due to illegal substance. I'm sure you've tried po, 'di ba, na nag-drug test kayo sa Air Mobility Command. May form po, tapos pinapasulat kung ano yung mga medicine, mga vitamins, and kung ano pang tinake natin. Important po 'yun kasi 'yun ay isang indication, o 'yun ay isang parang clue din kung bakit nag-false positive. Pero the ultimate test po talaga is the confirmatory test. Pag positive po pa rin sa confirmatory test, ibig sabihin po talaga positive yon for dangerous drugs. So, ganun po ka-importante na dapat DOH accredited. And kung magfa-file kasi ng kaso, for example, one strike policy, 'di ba? Mapapaalis yung personnel. Pag hindi po kasi na-follow yung requirement na DOH accredited facility yung nag-conduct ng drug testing, hindi valid yung kung i-dismiss man yung tao kasi ang nakalagay sa regulation, dapat DOH accredited facility siya. So again, meron tayong written policy, drug testing. Another component po natin is yung advocacy, education, and training. So, yung Air Mobility Command, papasalamat po kami kasi very active kayo. Last month din, nagpatawag po kayo, nag-invite kayo from PIDEA ng speaker for the conduct of the drug-free workplace lecture para sa inyong personnel, at pinuntahan din po yun ng RD namin, si Director Plaza. So isa po yun sa mga activities na pwede natin gawin under advocacy, education, and training. During the lecture, pinaintindi po sa personnel natin kung ano yung mga classification ng dangerous drugs, ill effects ng dangerous drugs, and ano yung impact ng paggamit ng pinagbabawal na droga in the workplace. Hindi lang sa management, but even yung impact nito sa mga co-workers natin. Malaki po kasi talagang impact. Di ba po, if we analyze yung bulk ng oras natin sa isang araw, dito na natin nagugugol sa trabaho, di ba? Siguro makauwi tayo mga alas 7 ng gabi, tapos kain, tulog, pagising, balik ulit sa office. So, malaking portion po ng buhay natin nasa workplaces. Kaya kung ano yung actuation natin, ano yung behavior natin, ano yung mood natin, nai-influence or naapektuhan din yung nasa paligid natin. And most of the time, since nasa trabaho tayo, yung mga coworkers din natin ang naapektuhan, di ba po? Kaya very important na yung advocacy, awareness ng mga ill effects kung bakit hindi dapat gumamit. Aside from illegal, but yun lang, awareness na nakakasama siya sa katawan. Yun po ang pinupush natin. And another component po na we want to emphasize yung sa mga may two-strike policy, yung referral to rehabilitation. Kasi very important po yun. Yung intention kasi ng drug-free workplace, hindi naman para i-ostracize or i-judge yung isang tao, but ultimately matulungan siya, no, na makapagbago or ma-address yung sakit niya. Kasi according to our medical experts, addiction po is a chronic relapsing brain disease. So sakit po siya na kailangan gamutin. And na-address naman po siya. Meron naman po tayong mga success cases, no, na na-address talaga yung addiction niya. Although it can relapse kasi nga it's a chronic relapsing brain disease. Pwede siyang bumalik, pero pwede din po siyang magamot, no, with the proper intervention and with the proper support. So, yun po, very important referral to rehabilitation as a component of a drug-free workplace policy. So, yung apat po na yun po ang parang pillar natin para matawag natin na ang isang company
ay isang drug-free workplace. Ma'am, follow-up ko lang. Yung Yes, sir. regarding sa yung confirmatory test, yung specimen na kinuha, doon din kukunin yung for confirmatory test. Yes, sir. The exact specimen, the same specimen na ginamit nung screening, yun din dapat po ang gagamitin para confirmatory. Kaya if you can recall, pag nag-drug test tayo, 'di ba? Parang dalawang bote yun eh. Tapos sasabihan tayo na pupunuin talaga. Kasi pag nag-positive yung specimen mo, may backup pa na isang bote. Hindi po pwede na ibang specimen. Yung same specimen po talaga. Okay, okay, ma'am. Ma'am, for my question naman, ma'am. For the Yes, previous sir. year, ma'am, ano yung naging situation ng drugs dito sa Region 7? Okay. Siguro sir, isa sa programa natin na mas mas ma-explain natin or mas maiintindihan ng public kung ano yung drug situation natin dito sa Central Visayas is the Barangay Drug Clearing Program. Ito pong Barangay Drug Clearing Program, this is pursuant to DDB Regulation number 4 series of 2021. May mga earlier versions po nitong regulation na to, but the current version we are following is DDB Regulation number 4 series of 2021. Ang intention po nitong Barangay Drug Clearing Program is to identify the barangays na meron pong presence of illegal drug activities and drug personalities. Noong 2017 po, ang drug affectation, when we say drug affectation po, yung mere presence of a user, yun po, affected na po yung barangay. May mga categories lang yan siya, but pag sinabi mong ang barangay na ito ay drug affected, ibig sabihin, meron yang kahit na isang pusher, drug affected na yan. So, noong 2017 po, the drug affectation in the region was around 98%, if I'm not mistaken. Let me check po the data so I can be sure. 96% in Region 7, 96%. So out of the total number of barangays in Central Visayas, 96 of those barangays, merong kahit isang drug user lang, di ba kasi drug affected na siya. Ganon kadami, ganon kataas ang drug affectation ng Central Visayas 2017. Now, nung in-implement po natin ang barangay drug clearing, medyo may resistance po on the barangay, the LGUs, kasi may misconception. Akala kasi nila na yung drug clearing daw, pag dineclare yung barangay nila as drug cleared, tapos may mahuli na naman, parang i-revert ka agad sila to the drug affected status and makasuhan yung mga barangay officials. But yung conduct kasi of anti-illegal drug operations in the barangay, part yun siya ng clearing. Kasi hindi naman nakabakod yung mga barangay natin. So there is really a possibility that when you declare a barangay as drug cleared, may makakapasok. But ang importante po dyan, nakukuha natin kaagad yung mga bagong players, yung mga bumabalik, mga recidivists, yun po ang importante doon. And yung barangay drug clearing program po, this is not just implemented or overseen by PIDEA. Meron po tayong tinatawag na Regional Oversight Committee. So, sino po ang mga members ng Regional Oversight Committee? Andyan na po si PIDEA as chairman. Andyan din po si DILG as vice chairman and si PNP, PRO7 dito sa Central Visayas and si DOH. Yun po ang members ng ating Oversight Committee. So, nagtutulong-tulong po itong mga agencies na ito para i-ensure na yung mga barangay na i-implement din nila yung mga activities nila. Explain ko lang po siguro konti, i-expound ko lang konti yung barangay drug clearing. Pag meron po tayong barangay na drug affected, ina-identify po natin yung mga drug users, drug pushers, mga financiers, and other drug personalities dyan sa barangay. Pag na-identify na po yan sila, i-validate po yan to ensure that these individuals are really involved in illegal drugs. Yung mga users po and mga small-time na pushers natin, yung mga walang prior record, mga sinasabi natin kapit sa patalim lang, hina-house visit po yan natin sila. Hindi para takutin, pero para i-encourage na mag-voluntary surrender.
Kasi meron pong mga programs ang government para sa kanila. For example, user nag-voluntary surrender. I-assess yan ng mga medical practitioners natin yung severity ng drug use niya. Kung hindi naman ganoon kagrabe, parang mild lang or low ang risk niya to develop into drug addiction, yung sakit niya, pwede siya dito sa community-based drug rehab program. Sa barangay lang, magse-session lang yan sila. Pero pag based on the assessment of the medical practitioner, severe ang kanyang drug addiction, enroll din yan siya sa facility-based. So those those programs are for the users. Yung mga pushers naman po na mga kapit sa padali, mga small time lang, walang prior record, pwede din natin sila ipasok sa Balay Silangan Reformation Program. So, separate program din yan sila. Di po kasi pwede natin ipagsabay ang user and pusher sa isang programa lang kasi I know, alam nyo na anong mangyayari. So, kailangan i-separate sila. Na kung meron tayong identified personality na user siya at the same time, nagbebenta din siya, so iti-treat muna natin yung kanyang drug use problem. Pag na-treat na yon, pwede natin siya ilagay sa Balay Silangan. Now, how about yung mga drug personalities po na tinatawag nating big time? Hindi na mga small time, mga malalaki na talaga. Wala na yung house visit. Anti-illegal drug operation na po ang sa kanila. So, huhulihin na po talaga sila. And yun nga, magpa-file ng case, makukulong sila. Yun po ang intervention. Pag na-accomplish po ito lahat, na-account natin ang mga drug personality sa barangay. And yung barangay mismo is yung Anti-Drug Abuse Council nila or BADAC is very active, capable, working, no, functional. Ibig sabihin, kayang-kaya ng barangay na i-address yung kung anong kaya nilang gawin, kaya nilang i-implement yung mga programs nila, pwede na po nating i-declare ang barangay as drug cleared. May mga requirements lang po yan. Need lang din i-assess nung Regional Oversight Committee. And pag na-achieve po ni barangay yung drug cleared status, from drug affected, magiging drug cleared status siya, meron din tayong validation na process. Kasi hindi po natin pwedeng bitawan yung barangay. Kasi nga sabi ko, di ba, hindi kasi ito nakakahon, walang fence yung mga barangay natin. So there is really a possibility na mapasukan sila ulit. So meron tayong validation process to check, to assess kung na-maintain ba nila yung status natin. And babalik po tayo dun sa question niyo, Sir Baguio, di ba? Kung ano yung status natin, ano yung landscape natin. Noong 2017 po, as I mentioned, 96% ng mga barangays natin drug affected. Because of the Barangay Drug Clearing Program, because of the support of the local government units, their awareness, their commitment na, sige, we will participate in the anti-illegal drug campaign. Kaya namin, no, panindigan ang pagiging elected official namin. And with the support po of other government agencies in the private sector, as of December last year, sirs and ma'ams, yung drug affectation po natin dito sa Central Visayas is now only at 28%. So, from 96% in 2017, pag 2025 po, nasa 28% na lang drug affectation natin. This covers minus Negros Oriental and Siquijor na po ito. So, itong 28%, this is out of the 2,312 barangays natin from Bohol, Cebu, and the 3 highly urbanized cities, Cebu City, Lapu-Lapu City, and Mandawi City. So, I guess the number that I just gave you, it's a very good indication, or it's an easily understandable figure kung gaano po kalaki ang pagbabago ng landscape dito sa Central Visayas when it comes to the anti-illegal drug campaign. But hindi po tayo, we are not complacent kasi meron pa tayong 28%. And ito pong 28% na ito po yung tinututukan natin ngayon na maklear sila. And the rest of the other barangays na na-declare na natin as drug cleared, yun po, continuous din ang validation. Meron din po pala tayong category, sir, na drug-free
no? Kasi baka ma-confuse yung mga manonood natin. May drug cleared, so from a barangay that is drug affected, previously drug affected, pag na-comply niya yung na-identify yung mga drug personalities, nabigyan niya ng intervention, na-comply niya yung program, magiging drug cleared siya. But meron tayong mga barangay na drug unaffected na since the beginning of time, wala talagang record of any drug activities, walang user. So meron pong ganun. But kailangan pa rin natin silang i-capacitate, kailangan pa rin natin silang i-train, i-reinforce kasi hindi po malayo na yung mga drug personalities sa drug affected barangay pumunta sa kanila kasi drug free sila 'di ba? Drug unaffected sila. So kailangan din natin sila i-train, kailangan natin silang i-fortify. So pag dumaan po yung mga drug unaffected barangay sa proseso, may separate process din po yan sila, pwede na natin sila ma-declare as drug-free. So from drug affected, walang drug personalities, walang drug activities, matatawag na natin sila ngayong drug-free. But again, just the same with drug-affected barangays, drug-cleared barangays, meron pa din tayong revalidation or reassessment, annual reassessment, kung na-maintain ba nila yung kanilang pagiging drug-free. And I am very happy to announce na in Region 7 po, wala pa tayong barangay na na-revoke ang status. Kasi pwede po talagang ma-revoke yung status. Wala pa po tayong na-revoke ang status. Ibig sabihin po nito, yung mga barangay natin, mga LGUs, are really eager to maintain their status, drug-cleared and drug-free status. Kumikilos po talaga yung mga LGUs natin. Merong iilan na parang nakalimutan nila na kailangan pala pa rin namin mag-sustain. Pero ngayon naman po they are doing well. Na-reinvigorate na yung parang commitment nila no, to sustaining the campaign in their respective communities. Yes, ma'am. Hopefully, ma'am, no, tuloy-tuloy na yung pag-decline ng kwan mismo. Yes, Mga sir. drugs dito sa Region 7. And hopefully, maging yung buong Region 7, hopefully, natin. Mas 0%. Yes, sir. 0%. Hopefully, sir. Wala nang trabaho si PDEA pag ganun. Ma'am, bago po tayo, ma'am, no, magtapos sa ating programa, baka, ma'am, meron ka pang, ma'am, parting statement or messages, ma'am? Baka meron Yes, pa kayo sir. additional message or announcement, ma'am? Sige, sir. Kung pwede, sir, if I can share, meron lang kaming mga ipopromote Sige po, na ma'am. programs ni PDEA. I-share ko lang po yung PowerPoint presentation namin. For a while lang, sir, ha? Nakikita po ba, sir? Yes, ma'am. Visible po. Yes po. So, ito po yung mga programa ni PDEA na gusto sana naming i-share. Si PDEA po, meron kaming tinatawag na isumbong mo sa PDEA na program. Pag meron pong mga communities, merong mga tao sa communities natin na may alam na may mga illegal drug activities sa kanilang lugar pero natatakot magsumbong face-to-face, pwede po nilang i-text or itawag sa aming mga hotlines. Yan po ang hotline namin. Yung dalawang nasa itaas, yan po ay direct sa aming national headquarters. 0917-867-7332, 0931-027-8212. And yun naman pong nasa ibaba, direct po yan dito sa regional office na hotline namin, 0939-578-8775. So, isumbong mo sa PDEA. Hindi po kailangang face-to-face. Pwede po nilang i-text or itawag yung information. Basta po, kompleto lang. Kasi meron din kami ibang nare-receive na information na anak ni Juan na maligya o ganang gidiling drogas. Pero, ang dami pong Juan, no? Tapos walang specific address. So, yun po yung mga specifics po ang kailangan lang namin para ma-verify din namin yung information. Kasi po, pag nag-submit or nagbigay kayo sa amin ng information, binavalidate din po yan ng team namin. May mga instances po kasi na parang away pamilya lang or away magkapitbahay tapos nire-report sa PDEA. So we validate it po, the reports. And that's what we can assure po the public
na all the information received by our office, we validate it to ensure accuracy, to ensure na totoo po talaga ang reports. And then, ito po, meron po tayong tinatawag na Operation Private Eye. Yung mga nagsusumbong po sa atin, kapag yung information na binibigay ni PIDEA, nila sa PIDEA, leads to a successful operation and meron tayong na-arrest and meron tayong na-confiscate na malaking quantity ng dangerous drugs, meron siyang equivalent na monetary reward. Meron lang po siyang mga specific requirements like kung magkano, gaano kadami ang dapat ma-confiscate, but merong kaakibat na monetary reward, and marami na po tayong mga nabigyan ng monetary reward dito sa Region 7, no, mga private na individuals na nagsumbong sa atin. And hindi po kailangan matakot kasi pag meron tayong awarding ceremony pero tinatakpan po yung muka, kung may mga naka-jacket po sila, naka-gloves para tagong-tago po yung identity nila. So ito po, this is one of the ways na mabigyan namin ng pasasalamat din, no, yung mga informants natin through Operation Private Eye. Ito naman po, Task Force Drug Courier. This is para reminder po, especially yung sa mga kababayan natin na baka may mag-contact sa kanila, sabihan sila na dalhin mo lang to, tapos bigyan ka ng pera, basta dalhin mo lang, ito yung address, ganun. Wag po basta-basta pumayag pag hindi po kakilala at hindi po alam kung ano yung pinapadala sa inyo, kasi baka po kayo ay ginamit na drug courier, and pwede po kayo pakasuhan under RA 9165 kahit hindi nyo po alam ba't kayo po ang nagdala, transport nyo, dinala nyo into another place. Pag kayo po ay ang nagdala, pwede po kayong pakasuhan. And then ito po, sir, this is part of the support of the agency. Although law enforcement tayo, hindi naman kami ang nagre-rehab, but this is our initiative to support the rehabilitation initiatives of the government. I-emphasize yung rehabilitation program. So meron po tayong tinatawag na Regional Public Assistance Desk. Kung meron tayong mga kababayan na may family member or may kakilala, no, na may substance abuse disorder at gusto nila itong tulungan, pwede po silang pumunta sa PIDEA. At interviewin lang namin sila, i-assess namin, we will give them the requirements, kung anong kailangan para facility-based treatment or kung outpatient ba yan. Bibigyan namin sila ng guide kung sino ang pupuntahan, anong mga rehab centers ang pwede nilang itap. So meron po tayong ganito. And ito din, sir, ma'ams and sirs, meron po tayong virtual museum sa PIDEA. Pwede po i-scan ang QR code na naka-display sa screen or ito pong link. Pag na-scan po ito, meron po, parang naglalaro lang kayo, sir, ng ML, Mobile Legend, di ba? Parang i-explore, meron lang siyang may mga guide, may pupuntahan kayo, tapos nakalagay doon yung mga classification ng dangerous drugs, mga ill effects, and naka-feature din dito yung mga major accomplishments natin, anti-illegal drug accomplishments. And then ito, sir, this is also one of our newer initiatives para mas mapadali po yung reporting sa PIDEA. Pwede pong i-scan lang yan na QR code and i-direct kayo sa isang Google form na doon nyo fill outan. May mga information lang ang nahihingin sa inyo and pwede kayong mag-report or even provide us a feedback kung kumusta po yung performance ng ating Regional Office 7 and if meron kayong mga suggestions na para ma-improve po ang PIDEA. And ito po, sir, meron kaming Facebook page. Facebook pala ngayon. This is Facebook account pala. Facebook account. We are already Meta verified para yung mga followers natin, yung magma-message,
alam nila na legitimate yung Facebook kasi meron pong mga fake PDEA accounts. So, mag-ingat po tayo doon sa mga fake PDEA accounts din. Pag may blue check po, verified, yun po ay amin. PDEA Facebook account. And I think that's it. Yung sa hiring na lang po, sir, if I may. Magbigay po ako konti ng Sige, ma'am. requirements namin. Saglit lang, sir, ha. I-open ko Para lang. para ma-share namin lang sa mga personnel namin. Opo, yes, sir. Actually, sa PDEA account namin, nag-post kami ng nire-repost namin kasi hanggang April 1 pa naman yung deadline para mas marami po yung makakita na mga interested po. So, 21 to 35 years old, sir, male or female, regardless of marital status, single, married, may mga anak, kahit LGBTQ++, welcome po sa PDEA. No? Basta 21 to 35 years old lang. Kung lalaki, must be 5'2", 5 feet 2 inches in height. Kung babae po, 5 lang hinihingi ni PDEA, 5 feet. Kung under height naman and member ng indigenous group, mag-secure lang sila ng kanilang NCIP issued certificate. And then, kailangan po baccalaureate degree holder or yung 4 years na course in college. And kailangan din po eligible for civil service professional, second level po, or PRC exam passer. Pwede din po yung mga honors, 'di ba? Meron silang honor graduate. Pwede po 'yon, tinatanggap po natin 'yon sa PDEA. And ito po very specific lang na requirement natin. Must be willing to undergo 6 months na rigorous training sa PDEA Academy and must also be willing to be assigned anywhere in the Philippines. Kasi si PDEA po hindi po regionalize yung assignment namin. So pwede po talaga kahit saan sila ma-assign. But kahit naman po ganun, if your heart is into public service, if you know na if you want to help the government and you are committed no to the cause that we are fighting for, I know medyo madali na lang itong tanggapin ang be assigned anywhere in the Philippines. So, on behalf po of our Regional Director, Director 3, Joel B. Plaza, once again, we would like to thank Air Mobility Command for inviting us, giving us the opportunity to share with you our programs, our accomplishments, and also congratulations po once again kasi nabigyan po ang Air Mobility Command ng letter of commendation from our RDPDEA 7 for championing the drug-free workplace program. So maraming salamat po for setting a good example to our other units and other government agencies. Salamat po na marami. Thank you so much, ma'am, for that comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo po kami lahat sa ginagawa ninyo sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, ma'am. Thank you so much. And with that, Thank you, sir. Mga kaibigan, sa ngalan po ng aming Commanding General Philippine Air Force, Lieutenant General Arthur M. Cordura, Philippine Air Force. pangalan din po ng aming Commander, Air Mobility Command, Major General Ramil G. Oloroso, Philippine Air Force. At sa ngalan din po ng aming Wing Commander, Tactical Operations Wing Central, Brigadier General Sheila Grace E. Vicente, Philippine Air Force. Opo, si First Lieutenant Edebert B. Baguio, Philippine Air Force, the Director for Civil Military Operations of Tactical Operations Wing Central. At ako naman po si Airman First Class Roel Grijaldo, Philippine Air Force. At ako naman po si Airwoman Angel Castell, Philippine Air Force. Maraming salamat po sa inyong suporta at pagsubaybay. God bless, mabuhay po tayong lahat and keep safe everyone.